Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isang maulang umaga ngayong Martes, Mayo 28, taong 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkada ang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. 5 pinangangambahang nasawi sa bagyong Aghon. Ilang lugar sa lalawigan ng Quezon isinailalim na sa state of calamity. Arangkada Balita. Pangulong Marcos tutulak sa Brunei ngayong araw para sa isang state visit. Arangkada Balita. Epektibo na panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Epektibo na ngayong araw. Arangkada Balita. Bureau of Quarantine naka-heightened alert laban sa flirt virus. Arangkada Balita. Balita naman sa ibaing dagat, bilang ng mga nalibing ng buhay sa pagguho ng lupa sa Papua New Guinea nadagdagan pa. Arangkada Balita. Sa balitang pampalakasan, alas Pilipinas umangat ang FIVP ranking. Arangkada Balita. Sa showbiz, Sunshine Cruz nakaramdam ng separation anxiety. Anak, pumukod na. Arangkada Balita. Para sa ating viral, laruan o kaldero, isang bata kinaantigan ng netizens sa pinili. Abangan po sa ating viral news. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23. Diyo po makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po si Raisa Dadja, sa ngalan po ni Ma'am Juday. At ito naman po si Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga balita, eto na nga po, umakyat na sa 5 ang bilang ng mga pinangangambang nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyong Aghon. Gayunman, nilinaw ni OCD o Office of the Civil Defense Spokesman Director Edgar Posadas sa prehab ng DWIZ na bineberipika pa nila ito at patuloy pa nilang inaalam kung mayroong kaugnayan sa bagyo ang dahilan na pagkasawi ng mga nasabing biktima sa Calabarzon at Region 10. Officially po, wala pa po. Pero pong mga nai-report sa atin na meron pong isang bata sa Calabarzon, no? Meron pong isang male na victim allegedly sa Region 10 at saka 3 po sa Calabarzon. But these are all for verification pa, sir, kasi hindi pa po tayo sigurado kung ito po ay talagang attributable sa bagyong Aghon. Samantala, iniulat din ni Posadas na umabot naman sa 7 ang bilang ng mga nasugatang individual habang aabot sa halos 20,000 katao ang apektado na ang kalamidad. Listed 8,465 families or 19,373 po ng mga katao na naapektuhan ng bagyong si Aghon, in 158 barangays. Out of this, 657 po families or 2,162 persons ang nanuluyan po sa mga evacuation centers. 81 po ito, 81 evacuation centers. Meron din po na nag-evacuate sila pero hindi po tumira sa mga evacuation centers. We have 821 families.
Yan po ang tinig ni OCD spokesman, Director Edgar Posadas sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, napanatili ng bagyong Aghon ang lakas nito habang kumikilos palayo ng Luzon. Huling namataan ng pag-asa ang bagyo sa 240 kilometro silangan-hilagang-silangan ng Kasiguran, Aurora habang kumikilos ito pahilagang-silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, meron itong maximum sustained winds na 140 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 170 kilometers per hour. Kaugnay nito, nakataas pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Aurora at Isabela, habang mas maliit naman ang tsansa na magdadala ito ng matinding pag-ulan sa susunod na 3 araw. Gayunman, nasa ilalim pa rin ang Signal number 1 ng hilagang bahagi ng Aurora sa Dilasag at Kasiguran at sa silangang bahagi ng Isabela, partikular sa Dinapige, Palanan at Divilacan. Samantala, asahan naman ang paputol-putol na pag-ulan sa loob ng 36 na oras sa mga nasabing lugar. Arangkada Balita! Kasabay nga ng pagbuhos ng malakas na ulan dulot po ng thunderstorm dito po sa Metro Manila at mga karatig lugar. At ngayon nga po, kumukulo, kumikidlat at kasabay ng napakalakas po na buhos ng ulan. Mag-iingat po kayo mga katodos po natin na bumabiyahe po sa mga oras po na ito. Lalo po yung mga naka-two-wheels, mga nakamotorsiklo, ingat po kayo sa kalsada, madulas po ang kalsada. Tutok lamang po sa pagmamaneho, sa manibela. Ayan, no? Kitang-kita po natin. At yung mga taga-Quezon naman po, mag-ingat pa rin po kayo sapagkat makakaranas pa rin po ng mga manaka-naka po mga pag-ulan. At yung mga lugar po na naapektuhan ng bagyong Aghon, isinailalim na sa state of calamity ang 2 distrito sa nasabing lalawigan dahil sa pinsalang dulot ng nasabing bagyo. Kabilang na rito ang 1st District ng probinsya na binubuo ng Tayabas City, Pagbilao, Lukban, Sampaloc, Mauban, Real, Infanta, General Nakar, maging yung Pulilio Islands, Panukulan, Burdeos at Patnanungan, maging yung Homalig Islands. Gayon din ang 2nd District ng Quezon na kinabibilangan ng Lucena City na kabilang po sa matindi pong hinagupit, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya at sa Tiaong. Matatandaan na nakaranas malubhang hinagupit ng bagyo ang lalawigan ng Quezon kung saan maraming mga lugar at mga bahay ang nalubog sa baha. Partikular nga po yung Lucena na una nang nagdeklara ng state of calamity. Abot naman sa mahigit 1,250 pamilya o katumbas ng mahigit 5,600 katao sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ang apektado ng bagyo. Pansamantala namang nananatili ang mga apektadong residente sa pagpapaaralan, barangay hall at mga evacuation centers. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, inilikas ang 26 na pamilya matapos gumuho ang bahagi ng kalsada sa barangay Karuhatan, Valenzuela sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Aghon. Batay ito sa tala ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office, bagamat wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nangyaring pagguho. Nabatid na nasa tapat lamang ang gumuhong kalsada sa ginagawang 4 na palapag na legislative building sa Valenzuela City Hall. Kaugnay ito, pinaliwanag ni Mayor Wes Gatchalian na bumigay ang ilalim nito dahil sa lakas ng pressure ng tubig dito. Wala ring nakita ang City Engineering Office na matinding pagkasira sa mga kabahayan sa nangyari maliban sa mga maliliit na crack. Itinanggi naman ni Architect Edison Ching Padilla, head ng Office of the Building Official ng lungsod, na may mali sa disenyo ng itinayong gusali. Arangkada Balita! Samantala sa latest po ng pag-asa kaugnay po sa bagyo, bahagya pong humina at patuloy na kumikilos pahilagang silangan palabas po, palayo po ng Luzon ang bagyong Aghon at huli po itong huling namataan sa layong 315 kilometro silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay na lamang nito ang lakas ng hangin na abot ng 130 kilometro kada oras at ang pagbugso na abot hanggang 160 kilometro kada oras. At ang tinatahak po nitong direksyon ay hilagang silangan sa bilis po
na 15 kilometro kada oras. Bahagya po siyang bumilis. So kahapon nasa 10 kilometers per hour. Ano? At ang ito pong mga lugar na so wala na pong public storm signal sa mga nabanggit po natin kanina na naunang isinailalim sa public storm signal. Wala na po, lifted na po, nilift na po ng Pag-asa. At sa epekto naman po dito pong bagyo sa sektor ng agrikultura, mabot na sa mahigit 21,000 hektaryang taniman ang pinadapa ng bagyo. At ayon kay Agriculture Assistant Secretary for Operations Nichols Manalo, ilan sa mga naapektuhang lugar ay sa Calabarzon, Bicol at Eastern Visayas regions. Karamihan niya sa mga napinsala ay mga palayan, habang ibe-verifika pa ng DA kung tuloy ang napinsala o bahagyang napinsala lamang ang mga nasabing pananim. Idinagdag pa ng opisyal na wala pa silang namomonitor na pagtaas ng presyo ng mga agri-products. Arangkada Balita! Samantala, nananatiling naka-code white alert ang mga ospital sa mga lugar na apektado ng bagyong Aghon. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, iniulat ni Health Spokesman Assistant Secretary Albert Domingo na simula pa noong May 24 ay umiiral na ang code white alert bilang paghahanda sa anumang medical crisis sa harap ng kalamidad. Tiniyak naman ni ASEC Domingo na walang dapat ikabahala ang publiko sa pagpapatupad ng nasabing alerto. Matatandaang libo-libong pamilya ang naapektuhan ng bagyong Aghon sa malaking bahagi ng Luzon at ilang lugar sa Visayas. Arangkada Balita! So, sa 16 makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng ilang mga pag-ulat buhat sa labas ng impilan. Back-to-back trip ni Pangulong Marcos sa Brunei at Singapore, arangkada na ngayong araw. Ang detalye ay hatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Magsisimula na ngayong araw ang back-to-back trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei at Singapore. Bandang 7:30 ngayong umaga, inaasang darating ang Pangulo sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay para naman sa departure ceremony. Una itong sasabak sa kanyang kauna-unahang state visit sa Brunei mula ngayong araw hanggang bukas uyan, Mayo 29. May pagpulong din si PBBM kay Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah at makikisalamuha rin siya sa Filipino community doon. Sunod namang tutungo ang Pangulo sa Singapore para sa kanyang keynote address sa 21st Shangri-La Dialogue kung saan inasang tatalakayin ang mga issues sa seguridad, depensa at iba pang regional at global concerns. Magkakaroon din ang Pangulo ng bilateral meeting sa mga opisyal ng Singapore na sina President Tharman Shanmugaratnam, Singaporean Prime Minister Lawrence Ong at dating Prime Minister Lee Hsien Loong. Magiging bahagi rin ng back-to-back trip ng Pangulo ang pagharap sa mga business leaders doon at magtatapos ang biyahe ng Pangulo sa Mayo at 31. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Dumako naman po tayo sa update sa bagyong Aghon. Balitang yan mula Patrol 30, Jelly Mendez. Lalo pang bumilis si Typhoon Aghon habang patuloy na tinatahak ang silangang bahagi ng Tuguegarao City, Cagayan sa layong 290 kilometers. Ayon sa Pag-asa Weather Bureau, si Bagyong Aghon ay may lakas ng hangin aabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 160 kilometers per hour habang kumikilos ito patungong northeastward ng bansa sa bilis na 10 kilometers per hour. Patuloy pa rin nakakaapekto sa ilang lalawigan ang southwesterly wind flow na dala ni Bagyong Aghon, lalo na sa western sections ng Central Luzon, Southern Luzon at sa Visayas. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa western Visayas, Palawan, kabilang na ang Kalayaan Island at sa Occidental Mindoro. Habang isolated rain showers at thunderstorms naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas, bunsod yan ng localized thunderstorms. Sa ngayon ay binabantayan pa rin ng Pag-asa ang lagay ng panahon, kasabay ng patuloy na paalala sa publiko ang dobling pag-iingat at magdala ng panangga laban sa biglaang pagbuhos ng ulan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ.
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ipapabalita parusa sa mga telco na bigong maghatid ng mas mabilis na internet muling inaapela. Patrol 11, Dina Nolasco sa detalye. Muling isinusulong ni Makati Representative Luis Campos ang House Bill 10215 kung panukalang patawan ng parusa ang telecommunication company o telcos na bigong makapaghatid ng mas mabilis na internet connection. Kung saan oras na maisa batas, papatawan ng 1 milyong pisong regulatory fine kada araw ang telcos na hindi makasusunod sa compulsory internet speed target hanggang sa bumilis ang kanilang internet service. Punto ni Campos, kahit kasi pang 11 ang Pilipinas sa pinakamaraming internet user sa mundo, mabagal pa rin ang data transfer speed nito sa mga karatig bansa at mahalagang mapangalagaan ng gobyerno ang interes ng mga consumer pati na ang mga internet users. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas TWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, Eddie Garcia Law pirmado na ni PBBM. DWIZ Flash Report! Nagaling balita mula Patrol 13, Gilbert Perdez. Isa ng ganap na batas ang isang panukalang nabuo matapos ang biglaang pagpanaw ng tanyag na aktor na si Eddie Garcia. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law na naglalayong protektahan at tiyakin ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa ilalim ng bagong batas, ang mga manggagawa ay poprotektahan ng kanilang mga amo o employer kung saan nakasaad dito ang pagpapatupad ng mga oras ng trabaho, sahod at iba pang mga benepisyo na may kaugnayan sa sahod, benepisyo sa Social Security at iba pang mga benefits o mga pangunahing pangailangan, kalusugan at kaligtasan, kondisyon at pamantayan sa pagtatrabaho at insurance. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tanggap naman tayo ng update kaugnay sa relief efforts para sa mga biktima ng pananalasan ng bagyong Aghon. Mula yan sa DSWD. Babalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Nakikipagtulungan na ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units para sa prepositioning ng mga relief items sa mga lugar na hinagupit ni Bagyong Aghon. Ito'y para maisaayos at mapabilis din ang paghahatid ng tulong, partikular sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Binigyan diin ni Social Welfare Assistant Secretary for Disaster Response Management at spokesperson Irene Dumlao ang kalagahan ng mga warehouses at patuloy na pamahagi ng family food packs maging ng mga non-food items sa mga affected families. Ayon sa opisyal, mahigit 1.3 million pesos na nahalaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi na sa mga laliwigan, partikular ang Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Sur at ang Sorsogon. Tiniyak ng departamento na magpapatuloy ang koordinasyon sa mga field offices upang madetermina kung ano pang interbensyon ang kailangan upang matugunan ang pangailangan ng mga biktima ng kalamidad. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, MIAA suportado ang quarantine protocol ng Bureau of Quarantine sa mga darating na pasahero galing abroad. Balita mula Patrol 45, Raul Esperas. Suportado ng Manila International Airport Authority ang quarantine protocol na ipapatupad ng Bureau of Quarantine sa Ninoy Aquino International Airport. Sangayon kay Airport General Manager Eric Ines, sa isang memorandum na pinalabas ng Bureau of Quarantine, ihigpitan nila ang pagmamonitor ng mga pasaherong darating galing sa ibayong dagat at pasusuotin din ng face mask ang mga pasahero at dapat sumailalim sa standard na monitoring o yung tinatawag na temperature check sa kanilang pagdating sa bansa. Maging ang pag-fill up ng e-travel
ay nire-require din ng Bureau of Immigration at ng Bureau of Quarantine upang ma-check ang mga bansa na kanilang mapaggagalingan at sumailalim sa quarantine check at kung kailangan ay ma-quarantine, lalong-lalo na kung sila ay may mataas na temperatura. Sang-ayon sa Bureau of Quarantine, mataas ang bilang ng mga nahawa ng bagong variant ng COVID-19 sa Singapore, kung kaya dapat silang magpatupad ng nasabing quarantine protocol. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. 5:26. Arangkada Balita! Natanggap po tayo ng pag-uulat buhat pa rin sa labas ng impilan. Health Caravan inilarga sa Navotas sa kasabay ng World Pre-Eclampsia Day. Ang pag-uulat mula Kamanaba, Aling Beth Samson. Beth. Bilang paggunita sa World Pre-Eclampsia Day, nagsagawa ang City Health Office ng Health Caravan para sa mga buntis sa Navotas. Nabigyan ng libreng health check at screening ang mga kalahok at nakapagparehistro rin sila sa PhilHealth e-Consulta. Ang preeclampsia ay isang komplikasyon ng pagbubuntis na nagdudulot ng mataas na high blood o blood pressure, pagtaas ng protein sa ihi at organ failure. Kapag hindi naagapan ay maaari itong maging sanhi ng komplikasyon sa kalusugan ng ina, maging ng sanggol. Tuwing araw ng Huwebes ay Buntis Day sa mga health center sa lungsod, kaya ugaliin ang regular na prenatal check-up para sa malusog na pagbubuntis na nasa World Pre-Eclampsia Day sa Navotas. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ulat naman po mula sa Ilocos Norte, PNP, Ballesteros, Cagayan, nakipag-ugnayan sa mga kapatid na Muslim. Ulat ni Ronald Idol Domingo. Nagsagawa ng pagbisita at dialogo ang kapulisan ng Ballesteros sa Cagayan sa pangunan ni Police Corporal Cristino Siton, Logistic PNCO at Police Corporal Roelia Joy Inocencio, salaan PNCO sa mga kapatid na Muslim sa Barangay Sentro Isa, Ballesteros, Cagayan. Layunin ng aktibidad na ito na ipadama ang pagmamalasakit ng kapulisan sa mga kapatid na Muslim at upang maging matatag pa ang ugnayan ng bawat isa. Hinikayat ng kapulisan ang mga kapatid na Muslim na suportahan ang PNP Ballesteros sa kampanya laban sa anti-illegal drugs at terorismo, pagsugpo sa anumang krimen at sa mga iba pang programa. Dagdag pa nito ay binahagi nila ang hotline number ng istasyon upang kapag may nangyari sa kanilang komunidad ay agad-agad na makapagbigay tulong ang mga kapulisan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa rin balita, kumpiyansa pa rin si Senator Amy Marcos na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magtatatag ng Negros Island Region. Ayon kay Senator Marcos, hindi lang niya masabi kung kailan ito isa sa batas ng kanyang kapatid. Lalo't maraming panukalang batas ang nakabinbin pa rin o nakabinbin para sa lagda ng Pangulo. Kailangan anya ng malaking budget ang pagtatatag ng Negros Island Region. Sa kabila nito, walang nakikitang problema ang presidential sister at posibleng pinag-aaralan na ito ngayon ng gobyerno. Una nang inihayag ni Super Ate na magandang oportunidad ang nasabing panukala para sa pagkakaisa at mas malakas na boses ng mga Negrense sa iba't ibang usapin. Arangkada Balita! Samantalang latest sa Filipino Mirror, mayroon po tayong panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 40 centavos ang itinaas ng presyo ng kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang price hike sa kada litro ng kerosene. Unang ipatutupad ng mga kumpanyang Chevron Philippines Incorporated, Shell Pilipinas Corporation at Petrobras ang price adjustment mamayang alas 6 ng
umaga habang magkakaroon ng kaparehong oil price hike ang clean fuel mamayang alas 4:01 ng hapon. Paliwanag ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ito'y dahil sa geopolitical issue sa Middle East at paghina ng piso kontra United States dollar. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin sa pagmamahal. Tumaas ang presyo ng gulay sa gitna ng epekto ng bagyong Aghon sa 3 rehiyon sa bansa. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ang retail price ng gulay sa Calabarzon partikular sa Calabarzon maging sa Eastern Visayas. Gayun din sa Metro Manila, tumaas ang presyo ng ampalaya mula sa dating 90 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 170 pesos na ang kada kilo. Ang kada kilo naman ng sitaw, 160 mula sa dating 80 pesos. Pechay, 120 na mula sa dating 80 pesos kada kilo. 40 pesos hanggang 75 pesos naman sa kada kilo ng kalabasa. Habang 55 pesos hanggang 130 pesos ang kada kilo ng kamatis. Samantala, mahigit 20,000 hektarya naman ng mga taniman sa 3 rehiyon ang naapektuhan matapos nga ang pananalasa ng bagyong Aghon. Arangkada Balita! Ang latest muli sa Filipino Mirror, kung nagmahal ang gulay, magmumura naman po ang presyo ng bigas sa 20% sa Setyembre. Ito ang anunsyo ni Finance Secretary Ralph Recto kasabay ng pagtaas ng produksyon at pagbaba ng taripa. Dagdag pa ni Secretary Recto, mayroon silang game plan o stratehiya ukol dito bagamat hindi na niya ito dinetalye. Ito rin ang paniwala ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan dahil bababa ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado sa ikalawang bahagi ng taon, partikular na sa Setyembre. Dagdag pa ni Secretary Balisacan, tapos na ang El Nino at halalan sa India sa naturang buwan kaya inaasahang luluwagan na ng mga malaking exporting country ang mga restriction at inaasahan din na tataas ang produksyon ng bigas sa pandaigdigang supply nito. Arangkada Balita! Speaking of bigas, mahigit 2.8 million sako na ng bigas ang nakaimbak sa bodega, mga bodega ng National Food Authority o NFA. Ito ayon kay NFA Administrator, Officer in Charge Larry Lacson ay nasa 126,000 metric tons na dahil umabot na sa 126,000 metric tons ang buffer stock ng bigas kung saan may o mahigit sa minimum o mahigit ito sa minimum na dapat ay nasa 45,000 metric tons lamang. Nagawaan niya ito ng NFA dahil itinaas nito ang presyo ng bilihan ng mga palay sa 17 hanggang 23 pesos ang kada kilo para sa wet palay, habang 23 pesos naman hanggang 30 pesos sa kada dried palay. Tiyak naman ang ahensya na walang dapat ikabahala sa ngayon ang mga mamimili dahil sapat pa ang volume ng bigas sa bansa na para sa nagbabadyang La Niña phenomenon. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, target ng Senado na matalakay na sa plenaryo ang panukalang amyenda sa Rice Certification Law sa pagbabalik ng sesyon sa huling linggo ng Hulyo. Sa naging pag-uusap ni Senator Cynthia Villar at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagkasundoan ang magiging bersyon ng Senado na naturang panukala. Ayon kay Senate President Chis Escudero, batay sa napagkasundoan ay tatapusin na ni Senator Villar ang pagdinig sa panukalang pag-amyenda sa RTL. Dagdag pa ni Senator Escudero, tutol siya na ibalik ang kapangyarihan sa National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa merkado. Arangkada Balita! Inaasahan naman ng mga ekonomista na bababa sa 3.7% ang inflation rate sa bansa ngayong taon. Batay ito sa pinakahuling monetary policy report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kumpara sa rate lang 3.8% noong Abril. Pinanatili rin ng mga ekonomista ang kanilang pagtaya sa 3.5% inflation rate sa susunod na taon at sa 2026. Kaugnay nito, inaasahan din ng mga analyst na maaaring tumaas o itaas sa 2 hanggang 4% ang target inflation
dahil sa mataas na presyo ng bilihin tulad ng bigas at langis, dala ng geopolitical issues sa Middle East, epekto ng El Nino at posibleng masamang epekto ng La Nina sa ikalawang bahagi ng taon. Samantala, umaasa naman si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na mananatili ang inflation rate sa 2 hanggang 4% na target ng pamahalaan ngayong buwan. Arangkada Balita! Samantala, maaaring makakalap ng mga bagong impormasyon ang Senate Committee on Women, Children and Family Relations sa hinihinalang koneksyon ni Bambam Tarlac Mayor Alice Guo sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, mga kriminal at sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng alkalde. Ito ang binulgar ni Senator Risa Hontiveros, chairperson ng naturang komite, kung saan manggagaling ang mga ito sa mga intelligence agency at ilang ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Senator Hontiveros, gagawin ang pagbibigay sa kanila ng impormasyon sa isang executive session kaya hindi ito maisa sa publiko dahil mas nais nitong gawin ng mga naturang ahensya sa closed door. Samantala, isasagawa ang naturang sesyon bago muling magpatawag ng pagdinig ang committee na pinamumunuan ng senador sa issue. Arangkada Balita! Muli po magbabalik ang Arangkada Balita, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras po sa mga taga Marikina maagang gumigising dahil po sa malakas na ulan sa gilid po ng ilog ng Marikina. 5:44 na po. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Arangkada Balita. Tayo po ay pinalad at makakausap po natin ang isa po sa mga opisyal ng DICT, si Undersecretary Jeffrey Ian D. Yusek. Magandang umaga po. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Raisa Dadja. Yusek. Magandang umaga po, Hello. Yusek. Magandang umaga, Drew, at Raisa, at sa lahat na nakikinig ng DWIZ. Opo, Yusek, linawin lamang ho natin ang sinasabi ho ninyo dito na regulation for particular lamang ho ba o TikTok o sa iba pang mga social media platforms like Facebook, Instagram, and other platforms. Oo. So, tinanong, actually, i-clarify ko lang, tinanong ako tungkol dun sa ano ba ang stand ng DICT Yes, dun po. sa final na TikTok banning ni Congressman Abante. Ang banggit ko lamang ay siguro mas magandang ang pag-usapan natin ay regulation ng social media platforms at saka ng hindi lang social media platforms pati rin ng mga OTT tulad ng tulad ng ginagamit natin Viber, ganyan, Telegram. Kasi WhatsApp, pati WhatsApp ba? Pati WhatsApp. Kasi halimbawa, itong mga hacking incident sa gobyerno, alam mo yung ginagamit na pang-distribute ng mga leaked databases, Telegram. Okay. That's just to give you an example. So, ibig sabihin, ginagamit din sila for illegal activities. Okay. So, for regulation lamang ito. Kayo ay tutol kayo sa ban totally, Yusek? Hindi naman. So, regulation kasi has varying degrees, First, it allows us to give our comments tungkol dun sa kanilang mga terms and conditions. Halimbawa, kung hanggang saan ba ang dapat po pwedeng i-share na data mo, etc. Okay. Pero syempre, kung hindi ka susunod, ang maximum talaga nun, ban. Paano Kasi po hindi ka nga susunod Apo, Yusek, may tanong lang po ako, Kasi po, paano po magiging proseso nito kung mag-regulate? Makikipag-ugnayan po ba tayo sa mga social media platform? Kasi ang pagkakaalam ko po, pwede lang po kayo manawagan sa kanila. Tama po ba yun? Sa Meta, ganun, Yusek? Correct. Sa ngayon, to be fair sa Meta, which is yung may-ari ng Facebook, to be fair to Google, which is also the owner of YouTube, sila naman is one phone call away. Sa ngayon, yung Philippine offices nila nakikinig naman sa atin at pag tayo ay nakikiusap, ay inaano naman nila, sinusunod naman nila or pinagbibigyan nila. Yun nga lang, hindi tama si Raisa, hindi mo matatanggal yung fact na nakikiusap tayo. So, yun actually yung problema doon. Okay lang naman kasi meron tayo mabuti ugnayan, pero
alam niyo, papasok tayo ng eleksyon Oo nga. dumadami yung misinformation, disinformation. Yes. May mga gumagamit pa ng AI, di ba? So, kinakailangan talaga natin, there should be some form of regulation. Not necessarily, of course, over-regulation is there, no? Pero there should be, kailangan pag-usapan na natin paano natin regulate. Regulation or restriction, ganon. Yusek. That's correct. That's correct. So, ang primordial concern po dito, I mean, yung primary concern po natin, yung dahilan, purpose po nito is to, para humapigilan yung pagkalat ho ng yung mga cyber attack at yung mga misinformation. Yusek, yun ho talaga ang tututukan din po natin doon sa pag-regulate dito. Hindi lamang. Well, yes. So, the short answer is yes. Pero hindi lamang yun. May re-report halimbawa ang DSWD, nababasa ko rin sa dyaryo na i-report nyo rin yata dyan sa yung babies for sale. Balita. Yung paggamit halimbawa ng Facebook sa, di ba, pagbebenta ng yes, bata. May black market na daw po. May black market na po yan, Yusek. Including prostitution, di ba? Meron din minsan sa Facebook Marketplace. So, yung mga ganito, like I said, with regulation kasi, they will be forced to, kapag ka na-identify na ng law enforcement o kaya ng isang capable government agency, of course, because they are being regulated, social media platforms will have to follow. And take them down. Speaking of regulation, sino po particular ang magda-draft po ng rules? Kayo po bang DICT or other government agencies po? Number one, kailangan ng batas na. But ayun, okay. Hindi namin kaya ngayon yun without an enabling law. So marami naman nakapile sa Congress at tinanong din kami kung naniniwala kaming dapat i-regulate sila. At sumagot naman kami in the affirmative. Kasama na itong binan po ng ating magaling na congressman, Congressman Abante. Okay. Kung kailangan ng batas, hindi ba kailangan na i-ano na lang natin yung amyendahan, yung mga existing laws, like anti-cybercrime law, yung SIM registration or something, yung may mga kailangan ba tayong amyendahan pang mga batas sa Yusek? O pwedeng, tama ka, this regulation of social media platforms can be through a amendment of the cybercrime law. Ayun. Siguro hindi SIM card registration kasi hindi SIM card, malayo. Masyadong malayo. So yun lang, yung sa anti-cyber. So maaring ganon. Ano naman ho ang Yusek, ang masasabi ho ninyo sa pulso ho ng masa? May mga tutol at syempre may mga pabor din. Naririnig natin mas maraming tutol. Opo, ayun na kasi entertainment po sa kanila ang TikTok. Opo. So, first, gusto ko lang din banggitin sa taong bayan na yung regulation does not necessarily ban it. So, magkaiba po yun. So, that's the reason why we are more in favor of regulation. Pero yun nga, kapag lumala, it could be banned. Alam niyo po, to give you an example, Drew at saka Raisa, ilan sa atin, kasama na kayo, kasama ako, yes. Nagbabasa ng terms and regulations. Terms and conditions na napakahaba. Mahaba yan. Sumali sa isang usually, sa isang, scroll mo lang, check mo na. Oo. So alam niyo, minsan nagtataka ka bakit alam nila yung data ko? Pero nakasunod sa terms and conditions na tinatanggap mo, nagagamitin nila yung data mo for advertisement. Hindi mo yun binasa, di ba? Pero, well, kahit ilang ulit nating sabihin, hindi ba yun babasahin? Napakahaba at napakaliliit ng mga letra. Yes. So kung meron kang regulation, at least parang nilalagay mo sa isang sa gobyerno, halimbawa, sa government agency, pinagkakatiwala mo sa kanya, na po pwede bang itong terms and conditions na ito, pwede bang paripaso at siguraduhin na ito ay makabubuti rin at hindi nakakasama sa ating taong bayan. Sa example yun Diba? Okay. O pangalawa, kapag may illegal activity, halimbawa na lang itong mga nabubuli. Ang hirap kumuha ng computer data or disclosure of computer data behind sa Facebook o kaya sa YouTube. Medyo stricto sila sa ganyan Yeah. Pero kung may regulation tayo, madali natin sabihin na according sa batas na ito na nasa kasulat sa Pilipinas, cyberbullying, you need to disclose data para maparusahan namin who is behind this. So yun yung gagawa ng regulation. So actually,
protection din ito para sa ating lahat. Okay. Opo. Last few questions, Yusek. So that means pati yung mga government social media platforms ay re-regulate din? Oo, syempre. Yan. Ano yan equal application of the law. Kasi yung mga kayo, 'di ba, meron din kayong sarili nyong platforms. Of course, ang Malacanang and other government agencies, 'di ba? Meron din. So sa Makatuwid sila ay hindi exempted dito. Correct. So kung nilagay natin na isa sa mga activities that will need to be reported, no, as part of the regulation, ay Facebook and YouTube should report cyberbullying. Kapag may government agency na nagsa-cyberbully, pwede rin i-report ng taong bayan. Diba? Kasi equal application of law. Okay. Kailangan pa ba nating magtatag ng isa pang agency para rito, Yusek? Kasi mukhang ito ay dadagdag na naman sa trabaho ng kumbaga, Yusek. Maganda yung tanong mo, Drew. Ang tingin ko, hindi na. Hindi na. Maraming mga bills na nakafile sa Kongreso na itong regulation na to ay maaaring ibigay either sa DICT or sa MTRCB in the case of streaming services like YouTube, So tingin ko naman ay sapat na yung mga ahensyang ito, kasama na yung ahensya namin, para ipatupad kung ano bang regulasyon ang naiisip ng ating mga mababatas. And lastly, may multa ba yan? Ang tingin ko nga dapat ganun or indemnification. That's my opinion only, Drew, kasi mahirap naman na mag-impose tayo sa Congress. Or some form of indemnification. Okay. But ang isa pang importante kasi, pero alam nyo kasi when you ban something, when you, kahit na 1 or 2 days lang, in order to compel them to follow a lawful order, parang parang nung bata-bata tayo, Drew, na kapag may kasalanan ka, di ka muna palalabasin. Sisilip ka lang sa bintana. Grounded ka, di ba? O, sinisilip mo lang sa bintana mo, naglalaro yung kapitbahay mo, ikaw hindi. Malaki na nawawala sa kanila doon, Yung kahit na 2 days, 3 days, malaki nawawala sa kanila kasi ang kanilang commercial model is through advertisement and through yung pina-flash sa'yo na advertisement, yung personalized advertisement sa'yo. Yung pay-per-click, di ba? Alright. Sige, naku, marami pa tayong pagdadaanan at masusundan pa itong mga issue na ito, Yusek, dahil may public clamor dito sa issue pong ito. Well, anyway, marami pong salamat, Yusek Jeffrey E&D, sa inyo pong oras at good luck po. Maganda at maulang umaga po sa inyo, Yusek. Maraming salamat po. Maraming salamat, Raisa. Salamat po. Ingat po kayo. Alright, ang daming mga nagko-comment dito. Bakit naman i-regulate pa? Sumunod kayo para hindi mag-ban. Kasi diba pag hindi na-regulate, iba-ban daw. Ito ang catch ho dito. Mukhang matatagal-tagalan pa. Kasi ang sinasabi ho ni Yusek Jeff, ay kailangan po ng batas. Sa Makatuwid, maaring who knows kung kailan pa ito magiging epektibo kasi kailangan pa ho ng batas at kailangan pang amyendahan yung anti-cyber crime law kung kinakailangan. Alright, tayo po ay wala na pong oras. Sumasapit na po tayo sa ating pong pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Martes. Bago tayo tuloy magpaalam, batiin po muna natin ang happy birthday si Ginoong si Gab Contehino, anak po ni Kuya Wene. Happy birthday po. Happy birthday po sa inyo. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC Alloy 23, sa ngalan po ni Judith Estrada Larino, kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Raisa Dadja. Ito naman po si Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong
pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.